Nag-alok ng iba't ibang trabaho para sa mga technical and vocational education and training graduates at sa mga nagnanais makahanap ng trabaho ang TESDA at National Tech Voc Day sa Nueva Ecija, ang World Cafe of Opportunities. Nasa 18 kumpanya ang nakilahok dito. Ang nasabing aktibidad ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ng TESDA. Bukod dito, nagsagawa ng mass enrollment ang mga Technical Vocational Institution o TVI sa lalawigan para sa mga interesadong maging scholar ng TESDA. Kasabay nito ang pamahagi ng allowance para sa mga scholar. Sa programa ay ipinahayag ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang kanilang suporta para sa mga inisyatibo ng TESDA. Kabilang narito ang DTI, DOLE at PSA. Kanilang ibinahagi rin ang mga programang maaaring makatulong sa mga scholar ng TESDA at sa mga nagsipagtapos na. Dagdag pa rito, inihandog ng PhilHealth, Pag-ibig Fund, Land Bank at SSS ang kanilang mga serbisyong maaaring avail on-site ng mga dumalo na siyang ipinaliwanag rin nila sa programa. Nagpakitang gilas naman ang mga kalahok sa Demo Olympics sa kategoryang cake decorating at art of plating. Sinundan ito ng mga TVI demonstration, kabilang ang malikhaing paggawa at pagdisenyo ng fondant at bartending. Hinihikayat ng Department of Health, DOH Central Luzon Center for Health Development or CLCHD ang publiko na sumailalim sa symptoms screenings at chest x-ray para makatulong sa pagtuklas ng tuberculosis o TB. Ang panawagang ito ay naglalayong tugunan ng malaking bilang ng mga hindi natukoy at hindi naiulat na mga kaso ng TB sa rehiyon na tinatayang nasa humigit kumulang 12,000 na may 2,300 sa mga ito ay drug resistant. Binigyan din ng DOH CLCHD Infectious Diseases Cluster Nurse na si Jalisa Reside ang kahalagahan ng maagang pagtuklas ng isang taong may TB ay maaari makahawa ng 10 hanggang 15 iba pa sa pamagitan ng malapit na pakikipag-ugnayan sa loob ng isang taon. Binigyan din ni Reside na habang ang mga rate ng pagtuklas ng kaso ng TB sa rehiyon ay tumaas at lumampas sa mga antas ng pre-pandemic noong 2023, ang pagtugon sa natitirang mga nawawalang kaso ay napakahalaga upang maiwasan ang karagdagang pagkalat. Natukoy ng DOH ang 3 uri ng mga nawawalang kaso ng TB. Una, iyong hindi kumonsulta sa mga tagapagbigay ng pangalagang pangkalusugan. Pangalawa ay ang kumonsulta ngunit hindi maayos na nasuri at ang na-diagnose ngunit hindi naiulat sa DOH. Upang labanan ng TB, hinihikayat ng DOH ang mga individual na humingi ng maagang konsultasyon at screening kung nagpapakita sila ng mga sintomas kabilang ang patuloy na pag-ubo na tumatagal ng higit sa 2 linggo, hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, labis na pagpapawi sa gabi o matagal na lagnat. Partikular na hinimok ni Reside ang mga nasa high-risk group na magpa-screen. Kabilang dito ang mga malapit na kontak ng mga pasyente ng TB, mga individual na may kasaysayan ng nakaraang paggamot sa TB, mga taong nabubuhay na may HIV, mga matatandang may edad na 60 taong gulang pataas, mga diabetic, naninigarilyo, mga manggagawa sa pangalagang pangkalusugan, mga maralita o maralita sa lungsod at kanayunan, at mga may iba pang immune suppressive medical na kondisyon. Maaring kumonsulta ang mga individual sa pinakamalapit na pasilidad ng kalusugan sa kanilang lugar na nagbibigay ng mga libreng serbisyo at gamot sa TB, kabilang ang mga barangay TB Center at Rural Health Units o RHUs. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan ang publiko sa Call Kalangs Hotline sa 0945-268-0584, 0919-330-2200 o 0919-330-2205. Ang Agosto 19 ay taon ng ipinagdiriwang bilang National TB Day alinsunod sa Presidential Proclamation No. 840
serye ng 1996. Ang pagdiriwang ngayong taon ay nakasentro sa temang Pilipinas para sa Healthy Lungs, Pa-check ka Lungs. Naserbisyohan ng medical mission ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang mahigit sa 700 na mga residente ng Cabiao, Nueva Ecija. Layunin ng PCCI at mga katuwang nito sa proyektong medikal na matiyak ang maayos na kalusugan at kalakasan ng bawat mamamayan. Ayon kay President PCCI Consul Enonina Mantillo, hindi lang daw sila para sa negosyo kundi tumutulong din sila para sa maayos na kalusugan ng publiko. Kaya nila itinatag ang ganitong mga aktibidad para makatuwang at makasama ng mga tao sa kanilang mga pangailangan. Ilan sa mga isinagawa nila ay ang libreng TB screening, breast and cervical screening, libreng eye check-up, pati na ang reading glass, thyroid screening, check-up sa mga bata at blood pressure, libreng tuli at dental screening. Binanggit pa ni Mantillo na hindi daw natatapos sa screening lang ang lahat dahil matapos daw ang check-up nila ay ipagpapatuloy ng kanilang samahan ng pagtulong dito sa paggamot sa mga pasyente makikitaan ng anumang mga karamdaman. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente na nabahaginan ng serbisyong medikal na ito ng PCCI.